So guys, mag-i-invite kami ng participants dyan sa baba na pwedeng umakyat dito. Sana yung ano, may tanong, no? Mga nga pala guys, mga Catholic, mute ka muna brother Jan, kami lang muna. Mga Catholic faith defender ang tawag sa amin. Kung alam ko, narinig nyo na yung ganyan. Mute ka muna brother Jan. No, mamaya pag may ano, ano. Kasi dinig yung ano, yung boss, yung hininga ba, yung shh, magano siya. So, mag-invite, mag-ano kayo diyan, mag-open kayo ng paksa, mga Catholic faith defender kami kung kilala nyo kami at nag-o-offer kami ng Bible study sa mga critical thinker, yung mga lalo yung mga curious, no, about ang mga paksa na naka ano dito, mga menu, ito yung hot menu namin. Siyempre, unahin na natin, no? About sa Rebulto. Lagi na, no? Lagi naman, no? Rebultology. So, Rebultology, no? So, yung topic natin sa Rebulto, meron yan mga branch, no? Rebulto ni Jesus Christ. Ano ba talaga ang tunay na itsura ni Kristo? Saan ba kinuha yung itsura ni Kristo? Diyos-Diyosan ba ito? Bawal ba ito sa Bible? Iniutos ba ng Diyos sa Catholic Church gumawa ng mga rebulto? O ibinawal? Pwede natin yan sagutin dito, no? On the Tungkol spot. sa Sabat daw, bro. Tungkol sa Sabat. Akit ka dito, no? Pwede po namin i-offer yung about sa Sabat, no? Ano po bang klase ng Sabat? Sabat po ba ng mga satanista? Sabat po ba ng mga tunay na Kristiyano? Sabat po ba ng mga Hudyo? O sabat ng mga Hudyo-Hudyuhan? Pili lang po kayo doon. Ayan, Ito no? si Brother Ramnan. Brother Ramnan. Brother Ramnan, pwede ka na mag-open cam. Shoutout sa kaibigan namin si Brother Alberto. Hello. Guwapings na pastor ng Okay Born ba Again. yung signal ko dyan, bro? I think okay naman, bro. Hello. Tingin ko eh. Hello din, bro. Tingin ko okay naman Hello. yung signal mo, brother. Hello, bro. Okay. Narinig mo Maraming ba ako? salamat. Alright. So, Okay yan. naman. Ano bang Narinig gusto kita, mong bro. itanong sa Sabat, bro? At sasagutin natin ng letra por letra yan, bro. Doon, bro, sa ano? Saan? Doon sa Genesis chapter 2, Genesis? sa chapter 2, verse 1 to 3. Oh, ano meron doon? At tanong ko lang doon kung ano yon, 7th day Sabbath yon. Yes, bro. Hindi Yung 7. Sige, ikaw, brother Nas. sasagot. Ako muna Sagutin mo sasagot. na. Yes, bro. Yung 7th day doon, bro, ibig sabihin, ikapitong araw, bro. Hindi sinabing Sabado. Oh. Kung ano yung ikapitong araw. Oh. Kasi kagaya namin ng mga tunay na Kristiyano, ang ikapitong araw namin, linggo. Oh. Oh. Ayan. Kasi kung So, babasahin walang natin, specific day doon. ang letra por letra kasi sa Bible, ang letra por letra, hindi kasi sinabi diyan na 7 araw sa kalendaryo. Tandaan po natin yan. Hindi po sinabi kahit kailan in history na ikapitong araw sa kalendaryo. Hindi po sumulat ang Diyos sa bato ng ganun eh. Nabilangin mo ang kalendaryo, ang ikapito, ilaan mo sa Diyos. Ang sabi lang doon, 6 na araw gumawa ang Diyos, ng ikapito ay nagpahinga. So ano ba ang ginagawa ng Catholic Church? 6 na araw kami nagtatrabaho ayon sa Genesis, ang ikapito ay pahinga, ilaan sa Diyos. So bilangin natin, 6 na araw nagtrabaho, Lunes ang starting point ng pagtatrabaho, o from Lunes, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nagtrabaho pa rin kami. Pagdating ng ikapito, yung linggo tumapat, nilaan po namin sa Diyos ang letra por letra. Ayun po yun eh. Wala pong sinabing kalendaryo, wag niyo pong dagdagan yung nakasulat diyan. Okay, bro. Sige. Doon lang tayo, bro, sa Bible, ano? Sa Bible, bro, wag sa kalendaryo. Sa Bible tayo. Okay. So, sa Bible man. Doon, bro, sa Matthew 28 verse 1. Ano Kasi yun? may nakalagay doon, Matthew 28 verse 1 sa English. Matthew 28 verse 1 English. Sige bro, anong meron? Okay. So, nabasa ko doon, Anong bro, tanong? na ang unang araw ay linggo. Sa mga Hudyo.
Sa mga Hudyo, bro. Kasi iba yung kalendaryo nila, iba rin yung pagbilang nung araw nila. Kasi ang pagbilang ng araw nila, nag-start sila magtrabaho araw ng linggo. So Pwede yun ba yung ako una. mag-ano, Uncle? Pwede ba Sige, ako Brother Nas, ikaw. magtanong kay Brother Remnant? Brother Remnant, ang time reckoning ba ninyong mga 7-day Adventist 6 sunset, 6 p.m. sunset and 6 a.m. sunrise? Yan bang ano nyo? Time reckoning nyo? Ah, sunset to sunset, bro. Friday ng paglubog ng araw hanggang Sabado ng paglubog ng araw. Sunset to sunset. So hindi kayo kagaya ng Hudyo, no? So bakit hindi nyo ginaya yung mga Hudyo Hindi para naman. tumama kayo sa Hudyo? Oo nga. Sa amin yan, concept Hindi na yan, naman, bro. bro, Eh. kasi- Sa Catholic yung concept kasi- na yan. Catholic yung Oo. concept na yan, bro, eh. Bakit hindi nyo kinuha yung sa Hudyo, bro? Ba't kinuha nyo yung Gregorian calendar instead na kunin nyo yung sa Hudyo? Catholic yan, bro. Kinopya nyo. Kung bira Kasi kayo. kasi bro, ano, Ano. Bakit- Paano kung kinopya? mababasa natin, bro, Saan mababasa? Kasi ang batayan mo, teka muna, Brother Remnant, ang binatayan mo kasi, reckoning time ng mga Hudyo to, yung Mateo 18 talatang, Mateo 28 talatang 1. Jewish, hindi pa umiiral dito yung kalendaryo na gamit natin ngayon. Dinevelop lang namin yan. Kami ang nag-develop niyan ng Catholic Church. Wala pa yan. Sa chronology, hindi pa umiiral yan. Bakit nyo kinopya yan? Sa amin yan ah. Alright. wala naman kinopya, bro. Ano lang naman Kinopya yan, talaga. bro. Wala Biblia kayong lang sariling talaga, bro. reckoning time. Hindi kayo nagbilang eh. Tinamad Kasi kayo. bro, sa Biblia Pagdating talaga, niya, makinig ka muna, bro. Biblia talaga yung ano, Kaya nga, kung yung Biblia nga tayo babatay, sa Biblia, alam mo ba yung chronology? Yung sinasabi ko, alam mo ba? Para i-explain ko na lang sa'yo kung hindi mo alam. Ako, bro, may kompleto ako ng libro ng mga SDA dito, bro. I don't know. Meron siya niyan. Pwede ba ako magtanong kay brother? Nako, meron ako Bible I-ano readings natin, dito. Brother Nash, i-ano natin to. Ngayon, i-resolve muna natin to, no? Saan kayo kumuha ng reckoning time? Parang ano kayo eh, wala kayong sarili. Ngayon, ang tanong ko, kung Bible ang gagamitin natin, hindi pa umiiral dito yung bilang natin ngayon sa pagbilang ng panahon. Kasi ayon sa chronology, nung sinulat to, wala pa yan. Ang umiiral nun, yung reckoning time ng mga Hudyo, hindi pa dinedevelop ng mga Kristiyanong Katoliko yung reckoning time natin ngayon, yung pagbilang natin sa oras ngayon. Pati yung kalendaryo na ginagamit mo, sa amin yan, hindi pa yan umiiral sa Bible. Ngayon, ang tanong ko, saan kayo kumuha? Sa Bible, nung time na sinulat yung Bible, yung sabat nila, o kinuha nyo na yung konsepto namin ng mga Katoliko sa kalendaryo namin, sa pagbilang namin ng panahon? Hindi naman kayo kumuha sa Hudyo. sa Biblia, Purahan bro. kayo sa amin eh. Ha? Sa Biblia? Sa Biblia, ulitin ko bro, sa Biblia, nung sinulat pa to, ayon sa chronology, nung sinusulat pa to, hindi pa umiiral yung reckoning time na yan. Yung kalendaryo na ginagamit mo at yung pagbilang ng oras na ginagamit mo, pati araw, hindi pa yan umiiral. Sa Bible, ang umiiral sa mga Hudyo. Bakit hindi nyo ginamit yun sa mga Hudyo? Ba't ang ginamit nyo sa Catholic? Bakit bro? Kailangan magko-compare bro, wala naman sabi kami dito ni ginamit Julia, sa Catholic. sabi ni, Sa Biblia Teka lang, talaga Kuya. kami, bro, Sabi nagkuha. ni Julia, Medyo bakit na- hindi nag-aasawa yung mga pare? Julia, reply ko lang si Julia. Sorry Julia ha. Kaming mga pare nag-aasawa din. Gusto nga kita maging asawa. Oo. Ayan. So sige Remnant, ano yung So, tuloy ano yung natin. sagot mo, bro? Sa Bible, bibigyan kita ng chronology sa Bible. Ang umiiral na reckoning time dito, babasahin ko sa iyo batay sa letra por letra, hindi ka pa pala aware sa paksang pinasok mo. No? Dito sa Sige. letra por letra. Maganda yan para Ang magpaliwanag. pagbilang ng panahon na ginagamit nila dito, ito ha, dito sa mainig ka dito ha. Alright. Dito sa Juan 11 talatang 9, ito yung reckoning time. Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga
sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig sa daigdig na ito. So yun yung reckoning time, bro. 12 oras lang sa maghapon. Kaso 24 hours tayo bro sa maghapon eh. Kanino yung kinuha yung konsepto? Sa Catholic yan, bro Ba't yung kinuha yan, bro? Tapos kayo pa makarunungan tuloy sa Catholic, kumbira. Ano lang naman bro, Ba't nyo kaya kinuha nga tayo yan, bro bro? Ba't hindi kayo nagdi-discuss. nag-develop ng sarili nyo? Kasi yung mga Hudyo, may sarili sila, hindi namin pinakialaman. Gumawa din kami ng sarili namin. Bakit nyo kinopya? Bakit hindi kayo gumawa? Total, Hindi mahilig kami kayo sa bro paksa na yan. nagkopya. Talagang ano bro, sa Biblia talaga. Sa Biblia nga to, binasa ko lang yung talata. Mhm. Binigay ko sa iyo yung talata. Actually, Uncle Boy, nagigets naman, Yan Bible. nagigets naman niya, Uncle Boy. Kaso, syempre, ayaw lang niyang tanggapin yung katotohanan. So, kailangan niya yun. So, ito si EJ. Ano yung sinasabi mo, EJ? Cellphone yung hawak, hindi Bible? Kakabot ulo EJ, ko sa mga to. may tanong ako sa'yo, EJ. Anong sabi mo? Cellphone yung hawak at hindi Bible, tama ba? Tama, boys. Tama, no? Tama. So, yung binasa niya, bro, mababasa ba sa cellphone mo? Basahin ko ulit. Sa, ano, 1:11:9. Ano yan? Sa Hindi mo lang ba cellphone, narinig cellphone yan? ba yan, bro? Cellphone ba yan, brother EJ? Opo, pero ano, Ayan. Mute ka Meron muna, ha? akong Bible dito. Meron pa akong Mag-mute muna kayo, ha? I don't know kung saan bundok kayo galing at yung cellphone nyo, walang Biblia, no? So, ayan. So, balik tayo kay Remnant. So, Brother Remnant, nananatili pa rin ang isang tanong na nanatiling tanong na hindi masagot. Again, merong reckoning time yung mga Hudyo, yun yung chronology ng Bible, yun yung umiiral nung isinulat yung Bible. So, ibig sabihin yung author doon nakabatay. Ang tanong, bakit hindi nyo kinuha yun? Bakit nyo kinuha yung sa amin? Tinamad yata kayong gumawa ng sarili ninyong konsepto ng pagbilang ng oras. At pati yung sa amin, kinopya nyo. Tapos kami pa yung... Ang nakakatawa dito, kayo na nga lang yun ang buburaot, nanghihingi kayo ng mga knowledge sa amin, kayo pa yung makarunungan. Ba't ganun, bro? May setting kasi ni Ellen G. White yan, bro. Hay, nako po. Ano na? Okay. Sa kita niyo po yung sa baba, may nagsasabi na sumasama daw tayo sa revolto. Mayami yan, bro. Normal yan dito. Hindi talaga nawawala yung sa rebulto, bro. Kaya nga inuna ko na yung paksa na yan eh. Oo nga po hindi po naiintindihan yung pagyo ko. Sige Sa na, bro. Mamaya na yan, pagrespeto. bro. Dito muna tayo sa Sabat, bro. Dito Kumain tayo na ako again, sa Okay po, rebulto, sige bro. po. Okay lang yan, kasi ganito yan, bro, no? Sabi ko nga kay Julia, ako na nandunod sa kanya. Okay, balik tayo kay Remnant, Brother So, Brother Remnant. Remnant, kaya mo bang sagutin yung tanong, yung issue na merong pagbilang yung mga Hudyo, iba rin yung pagbilang ng sa Diyos, bro. Kaya nga lang Okay. din yung kukunin mo yung yung sa Genesis. Ibang oras ng Diyos, bro. Basahin natin dito sa 2 Pedro 3:8. Ayon sa letra por letra na sinulat ng unang Santo Papa ng Roma, si Saint Peter, mga minamahal, huwag ninyong kakalimutan na ang Panginoon nasa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. So bakit mo iba rin yung reckoning time natin, hindi yan sakop ng araw ng Diyos at ang Genesis po araw sa Diyos yan. Kaya hindi mo po pwedeng i-relate ang kalendaryo namin dyan. Kalendaryo namin, take note, kalendaryo namin. Yung mga Hudyo may sariling kalendaryo. No, hindi po sila tamad. Nauna pa po sila sa amin. Meron din kaming kalendaryo. Kayo, ang gamit nyo yun sa amin. Yung kalendaryo na ginawa Bro, namin, pwede hindi na mo ba po magsalita, pwede bro? ipailalim ang Diyos doon. Kanina pa. Okay, salamat bro. Ano sasabihin mo sa Kinuha Bible kasi kami? namin yan, bro. Ganun sasabihin mo na naman sa Bible kami. Maghanap ka naman ng ibang sasabihin mo, bro.
Ano na eh, gas-gas Di na. kasi ang tinatas natin dito ang salita ng Diyos, bro. Kaya nga, salita ng Diyos tayo. Ano ba gamit ko bro? Hindi ba salita ng Diyos itong Bible? Again, basahin Oo. ko ulit ha. So, okay na Makinig magsalita ka. ako kung saan Makinig ko ka kasi kinuha. ang nangyayari sa'yo bro, mag-mute ka muna nga. Panay ka ganito eh. Kasi salita ng Diyos ang sinasabi namin. Kasi salita ng Diyos ang inaaral namin. Kasi sa Bible. Bible nga. Again, Bible nga. Ha? Bible. Bible tayo dito. Hindi tayo nagbabasa ng dyaryo. Again, yung mga binigay ko sa yung talata, no? Dito sa Juan 11:9, iba yung reckoning time ng mga Hudyo sa time natin ngayon ng pagbilang. Iba din yung sa Diyos, no? Ikalawang Pedro 3:8, hindi mo pwedeng ipailalim yung reckoning time natin, ipailalim mo yung araw ng Diyos, yung panahon sa Diyos. Again, ulitin ko sa'yo, may reckoning time yung mga Hudyo, binibilang nila yan, binibilang yung sa kanila, 12 oras lang. Sa amin sa Catholic Church, na-develop namin 24 hours. Sa inyo, alin nyo sa inyo? Meron ba kayong sarili ng pagbilang? O kinopyan nyo lang yun sa amin. Tinamad na kayo gumawa. Bro, mayroon. Mayroon. Asan? Sige, Asan sige. yung Doon sa kalendaryo? Genesis. Nasa Genesis Genesis. chapter 1 verse 5. Chapter 1. Bro, kasabi mo yan. Eh, Ayoko na. Kasabi mo sabi yan. sa'yo. Sabi ko sa'yo, ang Bro, galing. kalendaryo at orasan. Meron ba kayong sariling konsepto? Kalendaryo na lang. Asan yung kalendaryo nyo na ginawa? Kasi mga Hudyo may sariling kalendaryo. Anong ginagamit nyo? Julian calendar? Gregorian calendar? Or Jewish calendar? Kung Jewish calendar, gumagamit ba kayo ng mga Bereshit? O sige bro. Alin sa tatlo ang gamit mong kalendaryo? Sinasabi ko kasi, akit Tingnan natin yung sasagot. sa itulo ko dito. Bro, ibang topic na lang. Hindi mo kaya yan. Maniwala sa akin. Primera pa lang to, hindi pa kami Ito na. nag-i-stand. Ito na lang si Julia. Julia. Ang cute ni Julia. Oh. Alam mo, Julia, sabi mo, kaming mga pari, ba't hindi kami nag-asawa? Simula Bro, na nakita kita, magtatanong din po. Julia, parang gusto ko na mag-asawa ngayon. Ayun. Ito, Pwede po magtanong. si Vlad Ay, Chris, pwedeng anong pwede, church bro. mo? Si Blood Crest, anong kinaniban mo muna, bro? Ay, bro. Adventist Ano, din po. Ano kinaniban mo? Ay, Seventh Day Adventist. din. Ngayon, tulungan mo yung kapatid mo. Tulungan mo. So, Sige. Anong tanong mo? Anong tanong? sige, ikaw muna Ang magtanong. tanong ko po, may mababasa po ba kayo sa Bible, word for word, na yung unang araw ay banal na pagsamba? Oh, Hey, basa! pag nabasa ko, anong gagawin natin? Gusto mo sa bagong Sa New tipan pa, Testament po. babasahin natin. Sa New Testament natin babasahin. Uncle Boy. Pag ganito, lagyan natin ng blood crest. Kung may mabasa, ito babasa kami ha. Pangako to babasahin namin. Ito naman ang sa akin. Meron din ba kayong mababasa na ang mga Kristiyano, no, ay nagtipon-tipon upang sumamba sa araw ng Sabado? Meron ba? Letra por letra. Nag-worship ng Sabado, nagputol-putol ng tinapay sa araw ng Sabado. Kasi ang highest form of worship, pagpuputol-putol ng tinapay, yun ang highest form of Yes, nakalagay yan sa nito sa Zondervan Bible Backgrounds Commentary. Hindi ang Katoliko ha. Ayan ay mga Protestante King na James ang worship Commentary ng ng Sabat. Protestant. King Oo, James na Commentary ang ng worship. Protestant, meron Ito din. nga eh. Ito ang pinaka-the best na commentary, no? Yung Zondervan Bible Backgrounds Commentary na sinasabi doon na ang worship, no, ng mga early Christians, no, is ang center ng worship is yung breaking of the bread. So, tingnan natin. Nagsama-sama ba ang mga Kristiyano? Ayan hindi ang Katoliko ha. Nagsama-sama ba ang mga Kristiyano, no, upang mangilin ng Sabat sa araw ng Sabado? Ayan, nag-worship ba sila?
Meron ba? Basahin, Letra bro. por letra. Ayan. Kasi kami babasa kami ha, Ito pa. Alam mo ba kung saan galing yung salitang Saturday? Saturday kayo ng Saturday. Alam nyo ano yung etymology niyan? Ha? Hindi niya alam. Hirap dito kasi. Nabor. Si Nabor, anong kinaniban mo, bro? Nebor. O, si Nebor. Letra, pwede ako magtanong. Carlo. Anong Pwede church mo, Carlo, bro? pero anong kinaniban mo, bro? Catholic. Si Catholic. pala. Si Uncle Carlo, Bob. ano kinaniban mo? Carlo, ano po? kinaniban mo? Ano po? Ano kinaniban mo? Basta hindi po ako Catholic. Okay. Baba mo muna yan, So, bro. Ayoko ng diyan ka ganyan, muna bro. sa baba, bro. Ayaw namin na nakikipag... Doon ka, scroll up ka. Hanap ka ng makakabiruan mo. Baba mo na yan, bro. Sumasagot kami eh. Sumasagot kami rito eh. Sabi ko sa inyo eh, pag tinatanong kayo, sumagot kayo ng ayos eh. Kasi kami dito, sumasagot kami ng ayos dito. Boss, may tanong po ako. Magtatanong kayo. Sige bro, anong tanong mo? So, ako. Hindi naman sa walang pagdidiskrimina or ano. Gusto ko lang tanungin. So, yun nga. Sige, bro. Yun din yung katanungan na yun. Gusto ko din tanungin. Ano yung tanong? I'm also born Teka, again may ako. maingay na radyo. May May bro. Layo ka muna sa radyo, bro. Para ano. Please po, sa mga umakyat po, iwas po muna kayo sa maingay na Si lugar Blood po. Chris, ano? Ano na nangyari? Blood Chris. Wala, Yun natahimik din po yung tanong ko. Hello, Dati but lang. Kaya nga, kasi Ah, letra kaso- por letra, no? Showdown yan eh, showdown. So kami may Hindi naman ibibigay po ko, ako may ibibigay. Hindi naman po ako nagkipag-showdown. Ano lang. Hindi, ulitin ko, bro. Tatanong Alam mo Kami- ba yung showdown, bro? Hindi, sabi mo hindi ka nakikipag-showdown. Alam mo ba ibig sabihin ng showdown? Ang ibig sabihin ng showdown, ipakita mo. O ilapag mo. Ang tanong mo kanina, saan latag. mabasa yung letra por letra, yung sinabi mo, naghahanap ka kung saan, kumbaga naghahamon ka na may maipakita kami. Yun yung showdown. Pakitaan yan, ibig sabihin. Ngayon, ibabalik namin sa'yo. Meron ka rin bang mabasa? Kami kasi kami meron. Kasi nagulat kami, naghanap ka ng ganyan. So, kung naghanap ka at wala ka may maipakita, so nagko-conclusion ka na meron ka. So sasabihin namin sa'yo, bro, meron. Ikaw ba meron? Meron po, meron. Okay, yan ha. Eto, walang magtatanong ha. Walang paliwanagan to. Babasa lang tayo. Yung babasahin mo sa amin, Blood Crest, hindi mo ipapaliwanag yan ha. Hindi to diwa-diwa. Pag sinabing mabasa, mababasa. Ayos ba, simulan ko Blood muna. Crest? Ako muna. Ikaw na sa New Testament, Brother Nash. Bigyan ko lang ng introduction. Bigyan natin sa Nagluluto- Old Testament. Kasi sa Old Nagluluto Testament, mga ako, Ken. Hudyo. Mga Hudyo, di ba? Nagluluto Mga ako. Hudyo. O, bigyan ko muna sa Old nagluluto lang Testament para introduction. O, ito ha, papakitaan kita isa ha. Sa Old Testament, no, yung unang araw nila ay naging banal din at hindi din sila nagtrabaho, pati yung ikawalo. Sa kalendaryo natin ngayon, yung una at ikawalo, linggo yan ha, makinig ka dito. Sabi dito, letra por letra, basahin natin no. Levitico 23 talatang 39. Sabi dito, sa ikalabinlimang araw ng ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-ani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Magpipista ha. Huwag kayong magtatrabaho sa una at sa ikawalong araw. Letra por letra. Anong gagawin nila? Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting punong kahoy, mga sanga ng palmera at mayayabong na sanga ng kahoy. Sa tabing ilog, 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh sa inyong Diyos. Magdiriwang sila para kay Yahweh. Hindi sila magtatrabaho ng una at ikawalong araw. Pumatak yan ng linggo.
May nabasa ako ha, intro pa lang yan. So asan yun sa'yo? Meron pa kami sa New Testament. Hindi sila magtatrabaho, magpipista sila para kay Yahweh ng una at ikawalong araw. Pagsamba kay Yahweh, yan, magpipista ka kay Saan Yahweh. po ba ako Ngayon, asan yun sa'yo? Hindi. Asan yun sa'yo? Old Testament yan bro ha, partida yan bro, kasi mga Hudyo yan. Hindi kasi Masahol bro, pa kayo nagbasa ka din Hudyo, sa bro. Old Testament. Ha? Sa Old Testament, nagbasa ka. Magbabasa din ba ako? Sa New Testament ang tinatanong namin. Nag-ano pa lang ako kasi alam naman ng lahat ng tao na sa Old Testament, yung ikapito meron naman talaga na pumatak sa kalendaryo natin na hindi pa nag-i-exist yung kalendaryo natin noong time na yon ng Sabado. Ngayon nagbasa rin ako ng una at ikapito, so tabla tayo diyan. Sa New Testament tayo. Magbasa ka, New Testament. Magbabasa rin kami sa New Testament. Asan yun sa inyo? Gusto mo worship pa eh. Sunday meant for worship. Ano ba Jonas? Babasahin mo na yun sa'yo? Bro? Di pa, Uncle. Nagluluto ako, Uncle. Nagluluto pa pala si Angel. So, yan bro. Tabla na tayo sa Old Testament, sa New Testament. May papakita ka? May papakita ako sa New Testament, bro. Bro. Blood Chris. Blood Chris. Ang hirap Meron yung ba? nakausap, bro. Ito na po. Sige. Bigay mo ha. Ikapitong araw, nag-worship or nag-sabat ang mga Kristiyano. Sa Lucas 23, 55 hanggang 56. Bro, ulitin ko bro yung tanong ha. Ulitin ko yung tanong ha. Lucas 23. Ano? Lucas 12? 55. Lucas 12 nga. Lucas 12 ba? Lucas 23. 23. 55 to 56. Nagsabat ang ano? Ang mga Kristiyano? At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod na tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Wait lang bro. Bro, alam ko na yan bro. Pagpunta yan sa libingan, ang sinatanong ko, Kristiyano bro. Wait Sabat lang nga ng bro. mga Hudyo yan tinutukoy mo bro. Sa chronology, ang umiiral na sabat dyan, sabat ng mga Hudyo. Like the... Hindi, sila Maria to. Maria Magdalena. Hindi naman yung sila mga nagsabat dyan bro eh. Kristiyano, nagpunta sila dyan sa libingan. Basahin ko mabuti ha. Patapusin mo muna ako Basahin bro. ko mabuti, hindi bro. Hindi ka sumunod sa showdown. Mag-mute ka. Pambira, ang ganda ng usapan natin. Basahin natin mabuti ha. Huwag nating lokohin yung Bible bro. Advance na kami, nabasa na namin yung talata mo. Sabi dito, Sa 56 na ako bro. mag-mute ka muna Tatalon bro. ako sa Mag-mute ka muna bro. Sabi dito, at noong araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. O, ano nung Sabat to? Sabat na mga Hudyo to bro. At ang mga babae, kasi nga, wala pa nga Christianity dito on that time, kasi nga patay, ang akala nga nila, patay si Jesus Christ, akala nila hindi pa mabubuhay. Pabubuhay pa lang si Jesus. Resurrection to bro eh. Dinan natin dito ha. At ang mga babae, nagsisama sa kanya mula sa Galilea, ay nagsisusunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at na mga parang sa libingan ni Hesukristo ang ating Panginoon. At ang araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Ano nung utos to? Hindi to utos sa Kristiyano bro. Patay pa si Jesus Christ dito. Ang usapan natin dito bro, mga Kristiyano, batas ng mga Kristiyano, hindi batas ng mga Hudyo bro. Alam ng lahat ng mga Kristiyano yan. Meron pa akong isa bro. Talata. Bro, ulitin ko bro yung premise ha. Mga Kristiyano, hindi ayon sa utos ng mga Hudyo, nagsabat Opo. sa araw ng Sabado. Saan? Sa Acts 17:1 and 2.
Basahin ko. Acts 17:1 and 2. Hindi pa nga nabubuo, nag-ano yung church dito, nagkalasan pa sila dito. Nagda-doubt pa nga si Tomas dun sa binigay mo eh. Asan dito? Acts 17:1 and 2. 17:1 and 2. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa mga Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanilang mga kasulatan. Tumutol eh. Oh. Diba? Ang ano Nagsabat natin si Pablo, dito, hindi yung makikipagdebate si St. Paul sa mga Hudyo. Ang hinahanap natin dito, Nag-Bible study mga dyan, bro. Kristiyano, bro, hindi ito isabat yung hinahanap natin. Hindi yung ganito na ginagawa natin ngayon na nangangatwiranan tayo. Pwede tayo mga twiranan kahit anong araw. Sa Acts chapter 11, bro, tinawag na sila doon na Mag-mute ka muna, bro. Mantakin nyo, aral nyo yan. Hindi nyo maibigay yung eksaktong talata. Ang hinihingi namin, yung mag-make holy para sa mga Kristiyano, mag-worship sila, magpuputol-putol ng tinapay. Hindi yung si Pablo, papasok sa sinagoga, kung saan nandun yung mga Hudyo. Siyempre, alam mo ba yung sinagoga? O, sige, Nagpupunta naman basahin tayo mo na yung ng ano, yung worship eh. Ang tinatanong ko, bro, ulitin ko yung tanong ha, mga Kristiyano, nag-worship tuwing Sabado, ibigay mo yung talata. Kami magbibigay ako magbibigay ako sa'yo. nga nga. Kristiyano yung mga Asan dito tagasunod yung ni Kristo nag-worship yun si eh. St. Paul? Asaan? Nangatwiran siya dito, kumontra siya dito. Sa Lucas 16 pa Nakipagdebate lang, siya dito. Bro, hindi ko tinatanong kung nakikipagdebate si St. Paul sa mga Hudyo. Makinig ka dito, bro. Ang hinihingi kong talata, no? Yung mga Kristiyano, kahit si St. Paul lang doon mag-isa, nga sa Lucas nag-worship, 23. nag-worship ng araw ng Sabado, ibigay mo. Bigay mo, bro. Nag-Bible study siya. Pumasok baga sa 3 Sabat. Sa araw ng Sabat. Oh. Kanino tong mga sinagoga? Sa mga Hudyo ba to? Sa mga Kristiyano? Alam mo ba yung Kristiyano sinagoga? yan. Kasi Kristiyano, chapter sinagoga. 11 pa lang, tinawag Alam mo ba na yung silang sinagoga? mga Kristiyano, bro. Bro, alam mo ba yung sinagoga? Chapter 11 Mag-mute ka muna. Alam mo ba yung sinagoga? Ang sinagoga, sabihin ginagamit ng yan nila Kristiyano, bro. Mag-mute ka muna. Hindi yan sa mga Kristiyano. Kailan pa naging... Yung Ano ba yung sinagoga, ibig yan sabihin ang... ng Kristiyano, bro? Tagasunod. Ang hirap mo na Makulit to, mag-mute no? ka muna. Tagasunod ni Bro. Kristo ang Kristiyano, bro. Ikaw ba? Mag-mute ka muna. Mag-mute ka muna. Nagpupunta... Si Brother Nash, nasa Israel yan. Sa Israel, may mga sinagoga. Yung sinagoga, pagmamayari ng mga Hudyo yun. Ano ka ba? Kaya nga nagpunta doon si St. Paul kasi maraming Hudyo doon sa araw ng Sabado. Nagpunta si St. Paul doon para i-convert yung mga tao na nandun, i-convert into O, kaya nga. Christianity. Ang Kaya nga. hinahanap ko, Kristiyano, hindi Hudyo. Mambira naman yan. Bro, Kristiyano, ulitin ko ba? Asan? Tagasunod nga sila ni Kristo. Alam Anong ko tawag yung sa kanila? tagasunod. Mag-mute ka muna. Huwag mo nang ulit-ulitin yung Kristiyano. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Alam ko yan. Ang tinatanong ko, Kristiyano, nag-worship ng araw ng Sabado. Mga Hudyo to, sinagoga to eh. Alam mo yung Jewish synagogue? Buranas, may picture ka ba ng mga sinagoga dyan ng mga Hudyo? Akala yata niya, pag sinagoga, sinabi sa Bible letra por letra, Meron. Christianity agad. Ba't ganyan kayo, pambigyan ng buhay? Hindi ah. Yung sinagoga dito, Meron bro. lang tinatawag Doon pa sinagoga ni nga Satanas. eh. Meron eh. Doon pa lang nga sa sa Lucas 23, yung mga babaeng tagasunod ni Kristo. Bro, Di ba sa yung mga chronology, Kristiyano, bro? hindi mga Kristiyano yung tinaping sabat doon. Umiiral yun, sabat ng Hudyo. Kaya nga tuwing sabat, tuwing linggo, nagtatago sila sa tuwing Tanungin Sabado. kita, bro. Ano bang ibig sabihin ng Kristiyano, bro? Mag-mute ka muna. Alam ko yung ibig sabihin ng Kristiyano. Katolik ang tunay na Kristiyano, hindi kayo. Makinig ka muna. Tanong ko.
Bro, mag-mute ka muna. Paano ko magtatanong? Sinagot ko na. Pag sinabing Kristiyano, Katoliko, kasi Katoliko ang tinatag ni Kristo, kayo peking Kristiyano. Ganto, no? Yung sinasabi mo sa Lucas 23, ay sa Mateo 20, sa Mateo dito, basahin ko na nga lang Lucas 23. Yung sinabing Sabat dito, Sabat na mga Hudyo to. Kasi nga, no, ibibuild pa lang ni Jesus Christ yung kanyang church kasi nga ang akala ng mga tao, ng mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, si Kristo patay pa on that time. Hindi pa siya nagpapakilalang buhay. Kaya nga, kung mapasa mo yan, pupunta yung mga babae doon sa libingan ni Jesus Christ. Nagets mo na. So, hindi to Sabat na mga At nung Kristiyano. araw ng Sabat, sila yung pumunta sa sinagoga para magpahinga. Para Di siya para sumamba. magpahinga. Walang sinabi dito Oh. para magpahinga. Huwag mong dagdagan yung talata. Ang Ayon sinabi sa dito, utos para eh. mga tuwiran. Kung gusto mo bro, debate na lang tayo. Patunayan ko sa demonyo yung Sabat nyo. Para puntos ka. Kung makakapuntos ka. Ano? Labang ka na lang. Para ano. Kaysa magganyan-ganyan Hindi ako tayo. bro, hindi ako nakikipag-debate. Hindi na bro, hindi. Lumabang ka Nag-ano na lang. ako, Bibilangan kita ng 5. Kasi ang kulit mo. Wala ka maibigay na talata. Hanap ka ng hanap sa amin. Binigyan kita. Sa Old Testament pa yan ha. Ibig sabihin, Sige, bro, ang Sabat... bababa na ako bro. Salamat. O bumabaan na lang bro, bumabaan na lang. Nangangatwiran ka ng Pilipit. Hanap tayo dito, no? So wala, bigo yung mga SDA, no? Sinagoga. Jewish synagogue Kristiyano, mabira. Tagasunod ni Kristo. Hindi nga tagasunod ni Kristo mga Hudyo. Sino pa naging tagasunod ni Kristo mga Hudyo? So isa-isa lang papapasukin namin para hindi magulo ha. Alex Brown, anong church mo bro? Ako, Iglesia. Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo Jesus o Iglesia ni Iglesia Cristo. Katolika. Alright. So, alright. Nagki-cater kami ng Bible study bro. Pwede ka magtanong. No? Pwede rin kami mag-inquire sa'yo. Pero mostly, pwede ka magtanong na magtanong. Pwede ka rin makipag-debate sa amin bro. So, ano yung gusto mo bro? Pwede ka magtanong bro, ba yun yung Bible study natin, ito yung konsepto. Pagtatanong ka, sasagot kami, huwag ka sasapaw. Pwede kami mag-inquire sa iyo kung naiintindihan mo yung tinuturo namin, mag-inquire lang kami, pero mostly ikaw ang magtatanong. O kaya pwede rin yun. Tanong ko, paano mo Sige, nasabing magtanong ka na. Katoliko ang tunay na Kristiyano? Kasi Katoliko ang tinatag ni Kristo. May Basahin patunay ba? natin ang letra por letra dito sa, makinig ka muna dito ha. Yung kasi ang tinatag ni Kristo eh, hindi pwedeng tao lang ang magtatatag. O makinig ka dito sa Daniel 2:44, letra por letra. Sana bro, mag-ano sa ito, magbunga itong salita ng Diyos na babasahin ko sa iyo. Sabi dito, Okay, sige. mag-mute ka muna. At sa araw ng mga hari, no, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man ito iiwan sa ibang bayan. Sabi dito, dudurugin ito at wawasakin ito ang ibang bayan at ito yung ang ibang kaharian at ito yung mananatili magpakailanman. So sabi dito, sa araw ng mga hari, hindi sinabing sa araw ng mga presidente ha. Sa araw ng mga hari, sa time ni Jesus Christ, nung nagkatawan tao siya, mga hari, yung mga nagpapatakbo ng mga bansa, mga emperador, no, mga hari, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian. At sabi dito, babasahin natin, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian. Alin yung kaharian? Ang Catholic Church, no? At ito'y hindi magigiba kailanman. So sa time ni Jesus Christ, pag nagtatag siya ng isang kaharian, hindi yun magigiba magpakailanman. O ang kapangyarihan man ito iiwan sa ibang bayan. Sabihin, hindi ito magpapailalim sa ibang kaharian. No, yung kapangyarihan Dali lang, bro. iiwan sa ibang Wait bayan. lang, bro. Mag-mute Sino ka muna. yung Mag-mute ka muna, bro.
Para pumasok sa utak mo yung babasahin ko. Tapos sa Lilinawin ko lang. May follow-up question lang ako. Bro, paano ka magpa-follow up question? Hindi pa ako tapos sumagot. Ang follow-up question, bro, nakabatay yung sagot ko sa follow-up question mo. Alam mo ba yung follow-up question? Hindi pa nga ako tapos sumagot, magpa-follow up question ka na. Hindi yan follow-up question. But in yan. Makinig ka muna. Nalilecturean mo na kasi ako. Natural. Gusto Hindi mo, pa. debate na lang tayo. Debate na lang tayo. Patutunayan ko na ang Catholic Church ang tunay na Kristiyano. Ayaw mo ng lecture. Lumabang ka. Hindi kita Lumabang dinidebate. Lumabang ka, bro. Lumabang ka. Mo kung Ayaw mo pala. At takot ka pala sa sasabihin ko eh. Ba't mo ko minumute? Kasi kaya Pagsalitain kita mo ko. minumute, uulitin ko kaya kita minumute, hindi pa ako tapos. Kung tapos sige. na ako, pwede ka nang magsalita again. Ang Ayusin rules mo kasi- dito, bumaba ka muna. Ang rules dito, once na magtanong ka, patapusin mo akong sumagot. Hindi yung nagsasalita pa ako, sasabay ka, wala naman tayo sa palengke. Ultimo sa palengke, yung tendera at mamimili, hindi naman yan nagsasabay magdaldalan. Ang bihira. Follow-up question, ang follow-up question, yung sagot ko, ipa-follow-up question mo yun. Hindi yung, hindi pa ako tapos magsalita, dadaldal ka na dyan. Ang bihira to mga kulukoy na to, patawa. Naturally, may isang oras na ba ako nagdaldal? Para pipigilin mo ko? Ikaw ang takot eh. Inahamon kita ng debate, ako patakot dito sa TikTok, no? Nakakatawa dito ang mga nandito, no? Again, ako, hindi ko naman paboritong linya yung takot. Ang paborito kong linya, debate tayo. Buti nga pinapatulan ko pa kayo. Di ba? Yun yung paborito kong linya eh. Debate tayo. Kayo, paborito nyo linya. Takot. Tapos hamunin mo ng debate, hindi lalaban. Talagang lilecture ang kita. Anong gagawin mo dito? Badanash. Debate daw, sabi ni Rex Brown. Brother Rex Brown, siguraduhin mo ha. May lalaban daw ng debate, papatunayan ko na ang Catholic Church ang tunay na Kristiyano. Negative siya. Oo. Pumalag ka na. Ang tanong ko dito. Papalag ka na. Oo, papalag ako. Okay na, mag-mute ka. Badanas, basahin mo yung rules. Sige. Baka tayo na rules. Ito ang rules and regulations, ha? Diyan. So para makapagpahayag ka rin, ako ng affirmative, negative ka lang, no? So habang binabasa pa ni Brother Nash yung ating rules, so unofficial debate to kasi alam naman natin yan, no, na hindi sa kanila ganto-ganto, no? So disclaimer na yan, pagbigyan na natin, no? So ito ay laban sa pagitan ng Catholic Church at ng miyembro ng INC. So guys, paki-share po yung aming live, paki-repost, no? At meron tayong magaganap ng maginoong debate, no? Pipilitin ko pong maging maginoo. Puro Bible lang po tayo dito, no? Salamat sa pag-share. Rules and regulations. Cat's Eye. O yan na, Badanas. Rules and regulations. Bring it on, rules and regulations. Number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20 seconds time. Number 3. Kung walang sagot na categorical or hindi categorical, next question kaagad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of the topic are not accepted. Number 8. No side comment. Number 9. No unpro attitude. Number 10.
No objection during conclusion. Number 11, respect the admin and moderator. Decision is always final. Number 12, ito lamang ang iiral sa patakaran bilang pagsasaayos ng debating na ito. And number 13, no showdowns. Back to you, Admin Nash. Agree ba? Agree, bro. Eh, si Rex. Rex ba, Rex? Agree ka ba, Brother bro? Rex, andiyan ka pa, bro? Para makapag-start na Yata, tayo, eh. maglatag na. Nakamute yata. I think 12 minutes, bro, para masaya. Kasi maganda to, True Church to. Maraming controversial issue ang papasok dito. Brother Rex? Dapat muna mag-agree muna siya, bro. Brother Rex, nakamute ka para makapag-start na tayo. Sayang ang oras. Yan na, Bumaba. sinasabi ko sa'yo. Diba? Yan na. Diyan, talagang mga kabado talaga yung mga yan. Hindi, malam mo, nalaglag lang, bro. Tingnan muna natin. Tingnan muna natin. Paano nalaglag lang? Asa na? Ito, andyan yan. Nalaglag lang yan si Brother Rex. Tingin ko, lalaban yan. Tingin ko, mukhang may alam to eh. Mukhang may alam to sa aral ng Iglesia ni Cristo. So, I think mapapalaban tayo dito. Wala, bro. Ako, I doubt. I doubt. Bumaba ulit, may doubt ka ba? Wala natin. Hindi, andyan siya. Nalalaglag lang eh. Wala, mga ganyan, bro. Nagpapalaglag. Umambala ng suntok yan. Mga ganyan, naambala ng suntok. Ito, magpakya tayo. Si Kiambao. Ito, isa-isa lang, bro. Isa-isa lang para ano. Ano ba yan? Si Kiano pala. Kiano, ano ginaniban mo, bro? May maingay, bro. Parang hindi tayo naririnig. Ang hirap pagtanong, no? Anong kinaniban mo? Hindi ka papansinin eh. Isa-isa lang. So magbababa Hindi magulo. muna ako, ha? Ito si Tinatanong ko, anong Mr. kinaniban mo? Hindi ka papansinin. Ayan, si Mr. Shin, baka pwede. Mr. Sheen. Bumaba din. Siya nag-request ha. Hindi ako nag-invite ha. Ako Si Rex ako Brown. magpapasok. Baka nalaglag lang. Baka nagpa-load lang. Tayo natin. In-invite ko eh. Okay, game. Ayan na siya. Yan na siya. Baka may kinuha lang yan. Ano. Brother Rex, ano ka daw? Yes. Agree ka daw sa rules? Sige, agra ako. Ayun. Bagay daw siya. Uncle Boy, ikaw na mag-oras ng 10 minutes para nakikita niya. Kasi pag nilagay ko yung oras, mawawala yung post ko. Ito yung oras ha. Walang dayaan dito. Asan ba yung oras? Oras. Ito, countdown. 12 minutes tayo. Sige. Para ano. Kasi True Church to, no? Magandang paksa to. Alright, ayan na. So, mag-start na ako. Brother Rex Brown. Makinig ka dito mabuti, no? Again, ang papatunayan ko po ngayon sa mga oras na ito, ang Catholic Church ang tunay na Kristiyano. At wala nang iba pa, no? Dito sa Daniel 2:44, sabi dito, mayroong prophecy. Sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian. So ito yung kaharian, ito yung Catholic Church, no? Kasi kaharian kami, ayon nga kay St. Paul, di ba? Ang kaharian ng Diyos ay hindi patungkol sa mga pagkain at inumin, hindi patungkol sa katwiran. At akaan ba yun? Yung pagsamba sa, basahin ko ng alam ko. Daniel 2, mayroong pumasok si Tupang Itim. Mute muna natin. No, yung kaharian tinutukoy dito sa Daniel 2:44, ito ang ipinapangaral ni St. Paul, sabi dito. Sa 17, sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito yun, no, ay hindi patungkol sa mga pagkain at pag-inom, kundi sa pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu Santo. So yun nga yun, no? At ayon dito, kailan daw itinatag ng Diyos yung yung kaharian ng Diyos? Sa time po ng mga hari, Daniel 2:44, hindi po sa time ng mga presidente, no? At itong pong kaharian na ito, batay sa letra por letra, hindi daw po ito, ano sabi dito? Undestructible, hindi mawawasak o hindi magigiba kailanman. Malinaw po yan ha, hindi magigiba kailanman. Malinaw, no?
o ang kapangyarihan man ito iiwan sa ibang bayan. Kaya hindi rin magpapailalim ang simbahan sa mga gobyerno. Ibig sabihin, hindi po ito, no, kailangan iparehistro o manghingi ng otoridad sa ibang bayan, no? Anong gagawin nito? Dudurugin nito at wawasakin ang lahat ng kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. Ibig sabihin daw, sa time ng mga hari, pag itinatag ng Diyos ang kaharian niya, mangdudurog ito ng ibang kaharian. Kaya sa time ng mga hari, nung tinatag ni Kristo ang kanyang simbahan, ang mga apostol, ang pinapangaral nila si Kristo, 2 Korinto 4:5, hindi ang tao o hindi ang kanilang sarili. Sabi dito, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili sapagkat hindi namin pinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami inyong mga lingkod. So hindi daw nila pinapangaral ang kanilang mga sarili. So hindi mo kailangan sampalatayanan na ang silat ang nakaangat. Ang kailangan sampalatayanan mo na si Jesucristo ay Panginoon at ano pa? Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. So, ang aral ng simbang, ang aral ng Catholic Church noong time ng mga hari, si Kristo ay hari ng mga hari. Ibig sabihin, mas angat siya sa ibang kaharian. May mga hari on that time. Pero pag nalalaman nila ang aral ng Catholic Church na si Kristo ay hari ng mga hari, pinapapatay ang mga Kristiyanong Katoliko, pinapapako sa krus, yung mga apostol pinapako sa krus. Pero kahit magkaganon, no, ang tinatag niyang simbahan ay hindi magigiba kailanman. No, tandaan natin. At ito'y mandudurog ng ibang kaharian. So ibig sabihin, yung mga kaharian on that time ipapailalim yan sa paanan ni Kristo. Saan mabasa yan? Dito sa Psalms 91 verse 11 to 12. No? Na umupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong pasukuin ang lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. So, ibig sabihin, papasukuin talaga lahat kay Kristo. Kaya nga, kung Panginoon ka, mas Panginoon si Kristo. Kung hari ka, mas hari si Kristo. Kasi si Kristo ang hari ng mga hari. No, at itong kaharian na ito po'y tinatawag na Catholic Church. Saan po natin mabasa? No? Pag sinabi pong Catholic, Universal Church. Pag sinabi pong universal, from heaven to earth. Ibig sabihin, hindi lang po earth, heaven to earth, universe, universal. Saan natin mabasa yan? Ang kaharian ng Diyos ay universal, letra por letra. No? Dito sa Roma ha? Roma 16, talatang 23, sa may, ano dito? Latin Vulgate ha? Letra por letra sa Latin, no? Sabi dito sa Latin Vulgate, Roma 16, talatang 23, Biblia Sacra Vulgata, et universa ecclesia. Di ba? Et universam ecclesia. Sabihin, universal church. Sa Greek, sagad pa tayo sa mas bababa, sa Greek, no? Holestes ecclesia. Sabihin, sa yung Holestes ecclesia, or kataholes or katolyo, diyan po derive yung salitang Catholic, pero ibig sabihin din po niya sa Latin Vulgate ay universal church. So bakit kailangan universal church? Kasi po ang bahay po ng Diyos ay hindi po mananahan sa mga templong tatag lang ng tao. No? At ang universal church, Diyos lang po ang may kakayahan niyang maggawa ng universal church. Hindi mo naman kayang gumawa ng universal church. Basahin natin dito sa Gawa 17:24. Sabi dito, universal church. So sabi dito, ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay na narito, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Universal. Langit at ang lupa. No? Na Panginoon na hindi tumitira sa mga templong tatag ng tao. So hindi mo kayang gumawa ng universal church or ng heaven to earth na church. Tingnan mo, nung gumawa si Kristo ng simbahan, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, yung authority coming from heaven, heaven papunta sa earth. Yung kaharian ng Diyos sa langit, sasakupin na niya yung lupa. Kaya nagkakaroon na tayo ng religio, o reunite with God.
Yung Diyos na nasa langit, yung nasa lupa, mag-iisa yan sa pamamagitan ng simbahan. Dito sa Isaiah 66 verse 1, sabi dito, letra por letra, Isaiah 66 verse 1, ito yung bahay ng Diyos. Kasi bahay ng Diyos, ito yung kaharian. Ano ba yung bahay ng isang hari? Kaharian. Basahin natin dito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Anong bahay na inyong itatayo para sa akin? Hindi mo kaya magtayo eh. Patanong question mark ko? Ang langit ay ang aking trono, ang lupa ay ang aking tungtungan, from heaven to earth. Yan ang bahay niya. Anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? Kaya hindi siya mananahan sa mga templong tatag lang ng tao. Yung authority galing lang sa gobyerno. Galing lang sa gobyerno, nagparehistro lang. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, no? Ang kanyang otoridad galing sa kanyang sarili. Bakit? Siya basahin na lang natin, no? Siya ang Diyos na nagtatag ng kaharian. Sa Daniel 2:44, tingnan natin dito sa Juan 3:13, sabi dito wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumaba galing sa langit. Ang anak ng tao. Siya pala yung Diyos na bumaba sa langit, nagtatag ng isang kaharian, sabi ni Kristo. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko basahin na natin, ang aking iglesia. No? Basahin na natin. Ito yung parallel sa Daniel 2:44, no? Mateo 16, 18, 19, letra por letra. Sabi dito, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Siya nga yung Diyos na nagtatag ng isang kaharian sa Daniel 2:44. Ang bumaba galing sa langit. No? At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. O hindi nga magigiba magpakailanman. Daniel 2:44. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Yung authority galing sa langit, hindi galing sa gobyerno. Galing sa langit. Ano man ang iyong atalian sa lupa ay tatalian sa langit. At ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit, from heaven to earth. Catholic Church, yun ang ibig sabihin, Universal Church. Et universam ecclesia. No? Kaya nga, kung ang church mo, tatag lang ng tao, pinarehistro lang, galing lang sa gobyerno yung susi, no? Binigyan ka ng susi ng gobyerno, rehistrado ka na, magtatag ka na ng iglesia. Hindi po yan sa Diyos. Hindi po yan ang iglesia tinatag ni Kristo. At hindi po kayo sa time ng mga hari. Lalo ito ngayon, sa time lang naman to ng mga presidente, 1940 lang, wala nang hari dito sa Pinas on that time, di ba? So, kayo yung sinasabi dito, biblical din naman kayo, no? Dito sa Mateo 24, talatang 5, nasa mga huling panahon, dito, letra po letra, sapagkat maraming darating o susulpot sa aking pangalan, na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw nila, ang marami manliligaw, no? Anong gamit nila? Sa pangalan, sabi dito. Sapagkat lilitaw, no? Basahin natin ang Biblia Tagalog na lang dito para 1905, no? Baka sabihin naman dito, nandadaya tayo. 1905 ang dating Biblia, King James Tagalog lang po ito, sabi dito, letra por letra. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. O gagamitin pala yung pangalan ni Kristo, no? Na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya yung mga nasa inyo, mga dating Katoliko, naligaw yan. Sabi dito, sapagkat may mga magsisilitaw o sa ibang salin, may magsisisulpot na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at ng mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Merong mga lilitaw, no? Pagkatapos itinatag ni Kristo ang kanyang bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa, Isaiah 5, talatang Isaiah 56, talatang 7, merong magsisilitaw mga aso galing sa gubat, no? Na mga gutom na aso, no? At dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ni Kristo.
Kaya pala yung mga church nyo, mapansin ko, lagi na lang gamit-gamit nyo yung pangalan ni Kristo, no? Yun pala yun, no? So, at hindi kayo universal church, ang bahay ng Diyos from heaven to earth. Ibig sabihin, universal church, mayroong communion with the saints. No, kaisa namin yung mga banal at mga santo sa lahat. Time Na? Ayan. So doon nagtatapos ang presentation. So abangan natin sa ikalawang pagpatayo. So dako muna tayo sa ating tanungan. Ready ka na ba, Rex Brown, para magtanong kay Boy Letra? Yes. Bibigyan kita ng 1 minuto. I hope naintindihan niyo yung inyong sinangayon ng mga rules and Minuto. regulations, ha? So, Rex Brown, go ahead. Magtanong ka. Doon sa interpellation mo, bro, hindi ko nahanap doon yung evidence. Bro. Moderator's time. Bro, wag ka mag-conclude, bro. Magtanong ka. Magtanong ka. Itanong mo. Magtanong. Wag Tanong ka ka na. mag-conclude. Bawal dito, bro, pag magtatanong. Oh, mali yung sagot mo. Hindi ko nakita yung nilatag mo. Magtanong ka according to sa nilatag niya, bro. Mamaya ka na mag-rebat. Mamaya ka mag-rebat. Oh. Hindi So, ako rebuttal- mag-interpellate. Sa rebuttal mo, talihin yan, bro. Lahat ng mga maling sa tingin mo mali na sinabi niya at hindi mo nakuha, sa rebuttal mo lahat dalhin. May oras ka para dyan. So, ang oras mo ngayon para magtanong, bro. Tanong ka, bro. Yung malinaw lang na ebidensya, wala. Ano yung pinakapatunay? May nabasa ka ba sa Biblia na Bro, magtanong Katoliko ka, ang bro. tinatag- Ayun. Bro. Magtanong ka ayon sa nilatag niya, bro. Yun ang nga yung Moderator's nilatag time. niya eh. Bro. Tanong. Ulitin ko, ako muna again. So, as a moderator, bro, so mang-ayon kayo sa rules and regulations, magtanong ka according sa nilatag niya. Kung ano yung mga talata nilatag niya, tanungin mo siya doon. Magtanong ka, bro. Sinabi mo na may mga binasa ka sa akin na patunay na na Katoliko ang totoong tinatag ni Kristo na relihiyon. So alin doon ang patunay? Kasi malabo eh. Bro, wag ka ito- Teka, boy. Pause mo na. Wag ka magsabi, malabo, mali, hindi mo alam. Huwag tayo magko-conclude kasi ang trabaho mo, bro, magtanong. Hindi mo trabaho mag-conclude, mag-side comment, wala Tanong yan, kang gagawin na ganyan. Hindi ba bakit Bro, kinukontrol naglalagay yung ka tanong lang sa... ko? Tanong yun eh. Bro, may sinang-ayunan tayong rules and regulations. Bro, bakit ka lumalabag sa rules and regulations? Umuo ka, pumayag Sige, ka, baguhin ko tanong tapos ko. lalabag ka. So, alam mo na, huwag kayong mapaglabag, ha? Sige, tanong. Baguhin ko tanong ko According ha. sa nilatag, bro, kung narinig mo yung nilatag niya, magtanong ka ayon sa nilatag ng kalaban mo. Yun naman yung nilatag niya pero sige, baguhin natin. Tanong na. Nainip na ako. May bro. may nabasa ka bang Katoliko doon sa binasa mo? Kasi wala akong narinig eh. Meron. Sa Roma 16, hindi nyo binasa sa 23. O, sige. Ang sabi doon, makinig ka muna, may 20 seconds ako. Tagalog, No, Tagalog. ang sinabi doon, Wait. Moderator's time. Rex Box. Rex Brown pala. Rex Brown, may 20 seconds siya, bro. Pag nagtanong ka, sasagot siya, hindi ka mag-i-interrupt sa loob ng 20 seconds. Sasabihin ko sa'yo pag next question na, ha? So, sige, brother boy, pakisagot yung tanong niya kung meron daw Tagalog, Katoliko Tagalog. mababasa. wala bro, pa nga bro. 3 seconds. Bro, wag kang say, ang hirap makipag-usap talaga. Kailangan susubo mo lahat. Bro, may rules and regulations. Please, follow and obey the rules and regulations. So, sige, boy, letra pa sagot. Ayan, no? No, sabi dito sa Latin, Universa Ecclesia. Sa Greek, Holestes Ecclesia. Kai Holestes Ecclesia et Universa Ecclesia. Diyan derive yung salitang Catholic. Di naman Tagalog derive yung Catholic. Eh. Derive yan from Greek. Yung sense sa Latin, no, Universal Church. From heaven to earth. Yung tinatag ni Kristo, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. From heaven. Okay, next question, bro. Binasa ko Next letra po question. letra eh. Next question. Rex Brown. Sigurado ka ba na panahon ng hari tinatag ang Katoliko? Kasi parang hindi. Siyempre naman, 33 AD kami kayo, sa panahon kayo ng mga presidente bro, nakapailalim kayo sa gobyerno. Eh ang sabi doon, no,
At hindi may iwan ng kapangyarihan ito sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawasakin ito ang ibang kaharian at ito'y mananatili magpakailanman, letra por letra. Sa time ng mga hari, tinatag ang Diyos sa langit. Kaya nga si Kristo, ang Diyos sa langit, nagtatag ng iglesia. Hindi pwedeng tao lang ang magtatatag. Psalms 127 verse 1 to 2. Next question. Next question, Rex Brown. Next question, Rex Brown. Sayang oras mo, tumatakbo. At ulitin ko yung tanong ko, may nabasa ka bang Katoliko? Kasi wala eh. Bro, huwag Meron. ka mag-komento, bro. Teka na. Mr. Rex, no? Mr. Moderator tuloy. Rex, huwag kang nagko-komento. Ang trabaho mo, bro, magtanong. Kaya huwag kang magsasabing, wala akong nakita, wala akong nabasa. O wala kang nabasa. Walang ganun, bro. Kung meron kang comment or meron kang suggestion, tawagin mo ako. Di ba, may objection ka. Mr. Moderator, may objection kasi hindi niya nabasa yung tinatanong ko. Dapat ganun, bro. Huwag mo ide-direkta sa kanya, Okay, sa akin ka magdirekta. Okay? So, sige, bro. Paki-ulit yung question, bro. Magtanong ka, bro. Sige, Mr. Chair. Sagutin ko na, bro. Paulit Ito. sige, pakisagot na lang. Yun lang Ang din sagot naman yung ko tanong ito, Roma 16, talatang 23. Kasi 16 lang binasa nyo eh. Hindi nyo binasa sa 23. Nandun yung salitang Universal Church. Ibig sabihin, at Universal Ecclesia, sa Greek, bro, sa Greek to ha, Holestes Ecclesia. Catholic Church. Hindi na, bro eh. Okay, Yan, next question. Next question, bro. Pakipaliwanag ito nakasulat sa Mateo 16, 18 hanggang 19. Sa Mateo 16, 18, 19, Catholic That- Church pa rin yan. Sabi diyan, bro, no? Itatayo ko ang aking iglesia. Siya yung Diyos na nagtatag ng iglesia sa araw ng mga hari at mga hari ang naghahari sa mga bansa niyan, hindi mga presidente, no? Mga hari po ang nangunguna sa mga bansa, kaya nga po hari na mga hari at sa time na yan, ang ginawa ni Kristo, ibibigay ko sa iyo ang mga kaharian ng langit. Yun nga yung kaharian ng Diyos sa langit, itatatag sa lupa. No, ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. From heaven to earth, sa Roma 16:23, et universa ecclesia, universal church. Sa Greek, Catholic Church. Next Nasagot ko question, na. bro. Next question. Linaw. Di ba Next question, bro. Sige, wala na akong tanong, ikaw na. So, mag-wave ka na. I-wave mo na yung question mo, bro. Oo. Okay, Oo so na. maglalatag ka ng 10 minutes, bro. 12 minutes pala, sorry. So maglalatag ka ng 12 minutes. Uncle Boy, pakiorasan siya para makapaglatag siya. So yung Okay, ilalatag mo 12 minutes, bro, patunayan mo na kayo ang tunay na iglesia, bro. Ang iglesia ni Cristo. No? Okay, 12 So, minutes. So 12 minutes, Rex, pakilatag. Okay, hindi na ako Ayan. aabot Yan, ng bro. 12 minutes. Hindi na ako aabot ng 12 minutes. Dito lang sa Mateo 16, 18 hanggang 19. Bro, huwag kang lalabas ng TikTok, bro. Hindi ka namin maririnig. Bro, hindi ka namin naririnig pag lumalabas ka. Ito na yung pinakamalinaw na malinaw na napatunay na iglesia ni Kristo, ang totoong tinatag ni Kristo. Mateo 16, 18 hanggang 19, ang sinabi ni Kristo. Si Kristo ang nagsasalita dito. Na sinabi niya kay Pedro na dito sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang nagsasalita? Si Kristo. Kaya yun ang tinawag namin doon sa aming relihiyon na iglesia ni Kristo dahil si Kristo nga ang nagtayo. So yun lang, Mr. Chair. Malinaw na rin naman yun eh. Bro, sayang bro, maglatag ka pa bro, gumamit ka ng mga talata ng mga Roma 16:16. Sige bro, Hindi na bro, ilatag mo yun bro. lang yung pinakapatunay ko bro. Narinig na rin naman siguro na lang. Sigurado ka? Bro, sigurado ka? Yes, Kulang sigurado ako. yan. Sige. Hindi. Okay, wave na lang, Uncle, wave na, sige. Di, sa akin, tin ako na, inano ko lang, no? Okay. I make sure lang na, ano. So, sige bro, paki-off yung oras na dyan bro, paki-cancel yung oras nga, kasi dito ako mag-oras sa baba.
Alright? So, wini-wave na niya yung time niya. So, Uncle Boy, ready ka na for your 10 minutes? Alright, sige. So, ang tanong ko ganito. Sa time ng mga hari, nagtatag ba si Kristo ng isang iglesia? Yes or no? Yes, ang Iglesia na Cristo. Kayo ba na iglesia ni Kristo, tinatag ba kayo sa araw ng mga hari o sa araw ng mga presidente sa bansang Pilipinas? Sa araw ng mga hari at sa araw ng mga presidente, parehas lang. Again, ulitin ko. Sa bansang Pilipinas, tinatag ba kayo ni Kristo sa bansang Pilipinas sa time ng mga hari o sa time ng mga presidente? Ano ba to? O hindi? Pili ka. Categorical, bro. Time ba kayo ng mga hari o time ng mga presidente sa Pinas? Subjectable kasi ang tanong, pero sasagutin ko. Noong time ng mga hari, tinatag yan ni Kristo. At ngayon, time ng mga presidente, gaya ng sinasabi mo, tinatag ni Manalo. Binuhay ni Manalo. Tinatag ni Manalo sa time ng mga presidente. Saan natin mabasa na ang kaharian ng Diyos itatatag sa araw ng mga presidente? Bro, Tanong yan. unahin ko, nung araw ng mga hari na Objection, sinasabi Mr. mo, Moderator. Anong objection, bro? muna. Anong objection? Ang hinihingi ko, talata sa Biblia na sa time na ang iglesia itatatag sa araw ng mga presidente. Kasi ang binasa ko, sa araw ng mga hari, hindi sa araw ng mga presidente. Okay. So, Brother Rex, meron ka daw bang talata na mababasa na may bibigay, meron o wala, bro, para makausad tayo? meron, pero saglit lang, bigyan niyo ako ng time meron. para hanapin. May time ba ako para maghanap? 20 Okay, Magbasa. bro. 20 seconds lang, bro. So, nalabas niyan, bro, pag 20 wala seconds na lang. 20 Kasi seconds wala lang akong yun. hawak na Bible eh. So, sagot daw niya, meron. Pero So, meron. 20 seconds. Ito Meron ang daw. sinabi. Ito ang sinabi. Kaya lang wala akong dalang talata kasi Next Pero question, ito bro. yung Next question. Sorry, Rex Brown. Time. Okay, sige, time sige, lapse sige. na. Naubos na yung 20 seconds mo. So, next question, Brother Boy. So, tinatag ba ni Kristo ang kanyang kaharian? Ibinigay niya ano bang ginawa niya? Ibinigay niya yung mga susi ng kaharian ng langit o ipinarehistro niya sa gobyerno? Anong ginawa niya? Ibinigay niya yung mga susi ng kaharian ng langit o ipinailalim niya sa gobyerno? ibinigay niya ang susi ng mga langit. Siyempre, naturalmente tayo kasi ngayon, alam mo, sa panahon natin ngayon, total naman ang Iglesia ni Cristo, tinatagyan sa panahon ng mga presidente. Nandiyan kasi sa rules and regulation ng gobyerno na anumang struktura na itatayo mo diyan, kailangan mo ng permit. So, ganun talaga, makikisama tayo sa gobyerno. So, kung binigay niya yung mga susi ng kaharian ng langit, saan galing ang authority nyo? Sa langit ba? O sa www.sec.gov.ph? O nakalistro kayo sa gobyerno? Kaloob ng Diyos yan dahil kung Pumili hindi yan ka, bro. kaloob ng... May pagpipilian. Meron, nung tinatag ba kayo sa Pilipinas, binigyan ba kayo ng susi ng mga kaharian ng langit? O pinagparehistro lang kayo sa SEC registration? Binigyan kami ng susi ng mga langit. Okay, Hindi tuloy, kayo bro. 20 parehistro. seconds. Wait lang, Uncle Boy. 20 seconds. Oh. So, 20 seconds. Sige, Kasi bro. dalawa ang tanong eh, puro subjectable ang tanong. So, kung yun ang gusto mo marinig sa akin, Bro. binigay. Ganito. Kapag may objection ka, Brother Rex Brown, pakinggan kita para ano yung gusto mong i-object, bro? Para hindi masayang yung oras ng pagsagot mo. Okay. So, Ano yung gusto mong i-object? Hindi, may Ito, objection siya, bro. May objection objection siya. ka? Kasi bago- ito bago objection pala ko. siya. Kasi doon sa tanong na na binigay ba ang mga susi ng langit sa iglesia? Siyempre, oo. Kasi kaloob yan ng Okay. Diyos sa amin. next Okay, so question. yan na yung pinakasagot niya. So, next question na tayo, bro. Sunod na tanong. Sandali. Sunod na tanong. 20 seconds lang kasi, bro. No? Kanina pa. Sunod na tanong. Yung gobyerno ba sa Pilipinas, saan ba yan nakalugar? Sa langit ba o sa lupa?
Bro, ang gobyerno kasi, wag na natin isama Pili, dito kasi objection, hindi Mr. na, wala namang Moderator. kinalaman. Objection, ano objection, bro? Ang pagpipilian, no, yung gobyerno ba ng bansang Pilipinas, saan ba nakapwesto yan? Sa langit ba o sa lupa? Sa Pili na. lupa. Oh, sa lupa. Sa lupa. So, ang nagbigay sa inyo ng authority, nasa lupa, wala sa langit. Pwede naman, Yes or no? Yes or no daw muna, bro. Mr. Chair, objection dito sa tanong niya. Ano objection, bro? Ano objection? Pakiulit bro ng tanong bro. Ulitin ko ha. Pakiulit yung tanong, ano? So, yung authority nyo, hindi kayo binigyan sa langit kung di galing sa lupa, sa gobyerno dito sa lupa. Doon galing yung otoridad nyo, sa lupa, hindi galing sa langit, yes or no? Puro subjectable sir ang ano, ang tanong. Pero kailangan ko ba sagutin to? Kailangan. Wait lang. Bro, huwag tayo magko-komento, bro, ha. Kapag may mga Hindi, sa'yo ko nga objections kayo- sinasabi. Yes, bro. Ganito gawin niyo, bro. Pag may objection, sabihin niyo objection moderator. Lagi may objection sa umpisa, bro. Okay. Kasi kapag walang objection, hindi ko alam kung sumasagot ka sa tanong niya or tinatawag mo ko. So, laging ganun, bro, ha. Kapag may mga objections kayo, papainggan ko kayo, bro. Kung mali talaga siya, so pamamalian natin siya. So, ganito, bro. May objection ka ba? Yes, so kasi yung tanong niya may dalawang sagot dun eh. Mahirap naman sagutin ko ng oo o hindi lang. Parang ganun lang tayo, nag-oo o hindi lang tayo. So, ganito, Kahit bro. Oo, kasi parang so, kahit nasa- ano yung sagot ko, kontrolado niya, hindi pwedeng So, ganun. ganito, bro. Nasa rules and regulations kasi natin, bro, no, na kailangan talaga natin sagutin yung objection, yung pala nito, categorical. Ngayon, kung ayaw mong sagutin ng categorical, nasa rules and regulations natin, pass. Okay, sige, You can say pass. pass. So, magpapass ka ba doon sa tanong niya o sasagutin mo? O sige, pass na lang sir kasi Pass. Okay. So, ito sige, yung bro. tanong ko. Sabi mo, parang may mali sa tanong ko at parang kontrolado ko yung tanong ko sa'yo. So, ayon sa tanong ni Kristo, ito ha, mayroon tanong si Kristo. Mateo 21, talatang 25. Ang tanong dito, ang bautismo ni Juan saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Anong sagot dito, bro, sa tanong ni Kristo? Saan galing Sa yung langit. otoridad? Sa Saan langit galing, yan. teka muna, makinig ka muna. Saan galing yung otoridad ni Juan? Nagmula? Sa langit o sa mga tao? Isa lang pwedeng pagpilian. Sa langit yan galing, kaloob ng Diyos Sa yan. langit. So, yung bautismo ni Juan, ang otoridad niya galing sa langit, ang sagot mo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, saan galing yung otoridad na binigay sa inyo dun sa SEC registration? Yung gobyerno ba sa Pilipinas, saan ba yan nakapwesto? Sa langit o dito sa mga tao sa lupa? Objection. Objection. Anong objection, bro? Yung tanong niya kasi kasama lagi yung gobyerno eh. Kahit anong isagot ko doon talaga, Wait. kahit anong isagot ko Ano doon, ba yan? kontrolado niya yung sagot ko eh. Hindi pwedeng ganon. Direktahan tayong tanong para direktahan din yung sagot. Kasi pwede kong sagutin yan, may paliwanag yan. Kung sasagutin ko, may paliwanag yan. Oo, Hindi magpapaliwanag. pwedeng bro, ano. Actually, wait lang. Walang paliwanag eh. Parang Wait lang, hindi lang tayo dito eh. brother Rex Brown. Nasa rules and regulations natin, after mo sumagot ng oo o hindi, or categorical, tawag na categorical, after mo sumagot ng categorical, meron kang paliwanag na 20 seconds, bro. So, pwede mo sagutin yon and then magpaliwanag ka ng 20 seconds. So, basta sasagot ka muna ng yes or no, o hindi, Tanong ko tama lang, mo na- after ba ng tanungan na to magkakaroon tayo ng interpretation ulit? Oh, Para rebuttal. ipaliwanag lahat ng ano? Ganito, bro. Yes, bro. Magkakaroon tayo ng rebuttal, tawag dyan. So, Hindi. i-rebuttal niya. Hindi ko Wait, gusto wait lang, yung, wait. yung system. Wait lang, Sandali, bro. sir. Mag-interpret ako saglit lang. Hindi ko gusto tong yung rules nyo. Sa totoo lang. Talaga? So, ganito, bro. Bakit ka Ganto pala, Surrender ka na lang, bro. ganto pa. Hindi ka na Hindi ako mahirapan. surrender. Ganto pala Surrender yung ka na ano lang. dito, sistema Ganito, dito ng Bro, rules nyo. surrender ka na lang. Sabihin mo. Ganito. Ako Nahirapan ka na dito. muna. Bro, kung hindi mo na kaya, pwede ka mag-give up. Sabi mo, give up na ako. Oo. Kasi may rules and regulations. Nag-agree ka, tapos sasabihin mo, hindi mo gusto. Kumbaga, no, kinain mo na eh. Naubos mo na yung pagkain, tapos sasabihin mo, ayaw mo.
So, Pucha, ganit. bakit gano'n ang tanong? O, Para, ano to, under wait oath? lang po. Wait Parang lang under po. oath ako dito. Ganun po talaga. Pangit yung Surrender sistema ka na nyo, lang, bro. pangit. Surrender ka na lang. Nasa interrogation po talaga Pwede, kayo. pwede tayong magdebate dito. Bro, Bro, nasa... Oxford, Kasi Oregon. ako under ano oath, ka bro. ba? Bro. Kinokontrol niyo Wait yung lang, sagot. ah. Makinig ka mo, bro. Wala kumokontrol sa sagot mo. Tinatanong ka niya, bro, meron tayong pass. Kung gusto mo mag-pass, kung ayaw mo sagutin, nasa sa'yo yun. Di ba? So, kaya nga ganito yan, bro. Ang gawin mo, bro, pakinggan mo maigi yung tanong niya. Kung hindi mo gusto sagutin, you can say pass. Pass O lang. Ano? ano tayo? Binasa yung rules kanina. Kagaya niyan, bro. Kagaya niyan. Sasabihin niyo sa akin na bumaba ay kung hindi mo kaya, surrender ka na lang. Hindi ko Yes, naman bro. nuuro ka na. Ganun Kaya talaga, lang, bro. Yung Ganun option eh. talaga, bro. Ayun yung pinaka-option ko. Hindi nyo kaya, kasi nag-agree Kaya kayo sa ko. rules and regulations. Yan, Kaya ko. Kasi ganito, bro, pasalita mo na. Ha? So, kasi ganito ginagawa mo, bro. mali yung Binasa ko yung rules and regulations, bro. Nagbasa ako ng rules and regulations. Tinanong kita, okay ba sa'yo? Kasi kung hindi okay sa'yo, lalagyan natin ng adjustments. Pagbibigyan ka namin. Di ba? Kaso tinanong kita, okay ba sa'yo yung rules and regulations? Ano sagot mo? okay sa akin. Okay So, sa akin. So, Pero ngayon, bakit ganito ginagawa lang nangyayari? natin, bro. Yes, bro. Ganito talaga nangyayari. Oh my Sinusunod God. na natin yung rules and regulations, bro. Ayaw pa Ganito, si huwag ka sumurrender sumataw, bro. Matindi. Ay, sumurindo. Surrender ka na lang, bro. Hindi Kahit mo na kaya. Surrender mo na lang, bro, kasi sayang yung oras, bro, eh. Nasasayang yung Personalan oras, na lang bro. tayo. Ito na lang yung tanong namin, bro. Di, wala- Tutuloy ka pa ba o hindi na? Kami na yung magkasalanan dito. Ganito Yun lang gawin mo, tanong, bro. bro. Tutuloy ka ba o hindi Gusto mo na? ba? Ako dito, putang ina. Lugi ako. Nagmumura na, bro. Nagmumura na. Huwag kang nagmumura, bro. Ibababa kita. Last warning yan, ha. Huwag kang Last nagmumura warning dito. nga, bro. Kasi, Huwag kang magmura. Hindi kami nagmura sa iyo, bro, ha? Uncle, tanong mo muna kung naintindihan ba niya yung rules. Kasi parang hindi ata niya naintindihan, basta nag-agree na lang siya. Naintindihan ko ayan nga yung... yung problema. Yan nga yung Nagmura ka. problema, bro. Kasi, huwag kang nagmumura Naintindihan ko dito. yung rules. Ganito muna, bro. Makinig ka muna. Ano, ikaw na napapakinggan namin. Ako moderator dito. Ang kulit nyo naman, eh. So, kung hindi mo gusto yung tanong niya, you can say pass. Sa tingin mong mali yung question niya, just say pass. Wala tayong problema. So, at least makausad tayo. Oh, next Ngayon, question. lahat ng mga problema mo at hinanakit mo sa buhay patungkol sa kanya, pwede mo dalhin sa rebuttal mo. Sabihin mo lahat doon, mali yung tanong niya kasi ganito, bakit siya mali? So explain mo lahat doon sa rebuttal. So ganito, bro, ulitin ko, last question. Itutuloy pa ba natin yung debate o hindi na, Rex Brown? Wag na, walang kukwenta-kwenta yung debate na to. Okay. Kasi Baba na. bumaba ka na, huwag ka na mag-comment. Surrender. So yan, no? I-surrender yung kaibigan natin. So, Kamote pala yun. Kamote. Baba ng debate, walang alam. ayan. So, teka, iyan muna natin, i-declare muna natin ang nagwagi at ang nanalo sa debate nito. Walang iba, si Uncle Boy Letra, the greatest niya. of all. Ayaw na ituloy. So naghagis na ng tuwalya, no? Ng white towel. Okay. Hagis na ng tuwalya yung kaibigan natin. So, white towel, suko na. No? So, siguro ngayon, tatatak kami sa kaisipan nyo. Ayaw mo, nasa question and answer, talagang i-interrogate ka dito. Nasa interrogation process kayo. Hello mga kapatid, nandito kasama kami ni Brother John Red at Brother John Fernan. At tuloy pa tayo nag-catechize at pasok pa siya sa mga programa natin online para lalalim pa yung kanyang kaalaman. God bless sa inyo. Maganda. Debate mo.